na pwede natin sabihin. Buhay ko man ito, ako nang bahala sa buhay ko. Buhay ko man ito, ano yung desisyon ko. Total, buhay ko ito, pero hindi natin alam mga kaisunan. Lahat po ng mga desisyon natin, mayroon pong kalakip na consequences. Lahat po ng desisyon natin, may nakaugnay na mga consequences. Just one decision by King David, mga kapatid, na apektuhan ang pamilya niya. Kaya ngayon, the Word of God is a warning for every one of us na mag-ingat tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Kasi baka akala natin, yung desisyon natin na yan, mauna siya ang makadala sa tuwa dito sa kabubuton sa Ginoo apan mautay na makadala og tumulong. No? Remember, David desired Bathsheba. Pero wala siya nabilay sa kung sa kabubuton sa Ginoo. Muna mo ay nahitabo, mga kaisunan, ang panimalay ni David. Yes, nakadawat siya kung kapasayloan sa Ginoo. Apan ang consequences sa iyang mga sala nag-reflect sa iyang pamilya. Hindi mo matatakpan ng isang kasalanan na panibagong kasalanan ang kasalanan na dati. Di nagpatong-patong may consequences. No? So kung may mga example pa tayo dito apart from Absalom, we have Adam and Eve. They disobey God. Anong nangyari? Meron tayo yung tinatawag na generational sin from Adam and Eve. Di po ba? Kaya nga sabi niya doon, for all have sinned. Makakalabas mo pa lang namatay sala nila sa Ginoo tungod sa gibuhat nila Adam and Eve. Jonah, he ran away from God's calling. Anong nangyari? Yung disobedience niya, nadama yung mga nandun sa barko na wala manunta sila ilabot sa calling ni Jonah. Nga si Jonah, ang Ginoo manunta lang dapat ato. Sila, gipili niya na mupuyo dito sa Sodom, pinili niyang tumira doon kasi nakita niya na maganda yung, ay, maganda dito, comfortable ako dito. No, gaganda yung buhay ko dito, saka dito ako. Pero hindi niya alam na yung pinili niya na choice is a land of destruction. Kaya mga kapatid, huwag natin sabihin, maliit lang dito ito na kasalanan, Lord, compared sa ginawa ni David. Hanto bitaw, intulod Jacob sabdo, ulit kadwang mamatay. Basit lang bitaw. Pero hindi natin napapansin, no? Minsan yung maliit lang pala, lumalaki na, lumalaki, nang lumalaki, hanggang sa hindi na natin makontrol. Para sa pagka na magulang ta, 20 na bitaw. Kinukman, 50 na. Lupang malawahan to, niabot na din ako maglisod na ta. Our sin, mga kapatid, our choices, yung maliliit lang na sinasabi natin ng mga small compromises, yung sinasabi lang natin na hindi bitaw ito kasali sa 10 commandments, yung maliit na bagay na yan, may malaki ang impact, hindi lamang sa'yo, kasama ang pamilya mo. Kaya mga young people, kung akala natin, maliit lang na bagay yung ginagawa natin na kasalanan sa Panginoon, it will affect your future family. Parents, yung akala natin na we are doing this for the better sa pamilya natin, pero kung hindi siya align sa will sa Ginoo, it will give a negative impact to the family. No, kung mag-clear yung sinasabi natin kanina doon, na kung tinatakpan natin yung isang kasalanan ng another kasalanan, mas lalo tayo nagpapalayo dito sa grasya o sa katubagan sa Ginoo. Una to. Any type of sin, mapagamay man na siya sa atong mata, mapadako man na siya sa atong mata, na ay consequences. Number 2, forgiveness does not erase consequences. Yes, David was forgiven. Kapila ba nakasala si David sa Ginoo? Kadaghan po doy. Kadaghan nakasala mo basahon ng 1st and 2nd Samuel. Daghan kay bagi buhaton si David na nakasala siya sa Ginoo. And yes, God always forgive David.
He always forgive David. Pero, we should always face the consequences of our sin. Nung makikita nyo mga kapatid, may epekto! Kaya isipin natin, kumusta yung buhay natin? Kumusta yung choices natin? Kumusta yung mga sinasabi natin na akang palang bitaw, Lord? Karang bitaw ni Lord. Ilang ngayon lang bitaw to Lord na po ang nasabi natin. So yun nga po mga kapatid, ilang ngayon lang po ito Lord na ang nasabi natin. Hindi natin namamalayan na yung ngayon lang ito Lord na sinasabi natin, is nasabi na rin natin siya few months ago, few years ago. Hindi po ba mga kapatid? Kaya minsan, minsan kaya natin mag-compromise, kaya natin i-give up kaya kapag tingin natin maliit lang. Pero hindi natin alam na yung maliit lang na yan may malaking impact sa buhay natin. Yung buhay sa pamilya ni David, ang gulo mga kapatid. Sobrang gulo. Ganyan ba yung gusto natin sa ating buhay? Ganyan ba yung gusto natin na mangyari sa ating pamilya? That is why we have to connect to God and allow God to work sa ating buhay and face the consequences of our sin na kasama ang Panginoon. That is why it is important na wag lang natin maliitin ang kasalanan. Wag lang natin maliitin yung mga ginagawa natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Huwag kang magulat na naglalaro ka ng apoy tapos bigla kang nasunog. No? Huwag kang magulat na, diyan ka nagpupuor ka, di ka sa dasdas na sunapuuran ka. Mali ka nga makikdot kasi you are playing with the enemy. No, well, mayroong mga linyahan yung mga young people po ngayon. Pag may mga kachat ito sila, ganyan, sakyan ko lang. Sakyan ko lang to. Maya-maya, na-in-love na. Na-fall na. Sila na yung wala na. No? Sakyan ko lang to. Bottom line po mga kapatid, yes po, papatawarin po tayo ng Panginoon. Yes po, i-restore po ng Panginoon yung relationship natin. Yes po, tatanggapin po tayo ulit ng Panginoon. Pero ang pinaka-importante po is maging accountable tayo sa ginawa natin na kasalanan. Na sa pagbalik natin sa Panginoon, harapin natin yon na kasama ang Panginoon. Kaya nga sabi niya sa number 3, ang mga inosente, they will suffer too. No? Yung mga concubines ni David, hindi man sila nag-rebelde. Hindi man nila pinili na makasala. Tumakauban ni Jonah sa barko, wala man sila nag-apil-apil sa calling ni Jonah. Wala man sila nag-apil-apil sa desisyon ni Jonah. No? Katong desisyon nila Adam ni Eve, nga kaunong tong prutas, katong desisyon ni Adam, masuportahan siya, wala man ta nag-apil-apil ato. But remember, our family, the children, the parents, everyone suffers because of our poor choices. Ito yung na-realize ko, na-share din ito one time, na-remember ko, ng isang pastor. Sabi niya doon, minsan, hindi mo makikita, kaya minsan okay lang sa atin gumawa ng kasalanan kasi hindi natin nakikita sa sarili natin yung consequences. Pero hindi natin alam, nangyayari na pala sa anak natin, nangyayari na pala sa family natin, sa relatives natin, nandun pala sa buhay nila yung consequences na nangyayari na resulta ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Nakita na po natin, di po ba, yung mga temptation na pwedeng makapalayo sa to sa Ginoo. Nakita nato no, natakal nato kung sa itong mga tentasyon na maway makapalayo sa itong relasyon diya sa Ginoo. Now, the only thing that we need to do is to break those curses, to break those chains. Nung nagawa tayo po ngayon ng desisyon na ay, dahil basol di mamaging papagputili, dahil mga balag na mga butang katong mga generational curses na naitabo sa una, maputol siya karon sa akong kinabuhi. Kung maputol siya, bot pasabot, dili na siya mudakaya patulong sa iyong pamilya. Ang mudakaya na nito ang panalangin na sa Ginoo.
Jesus is the only one who can save us and forgive us in our sin. Kaya kung papansinin ninyo, anong nangyari? Si Jonah, bumalik siya sa iyang calling. No? Bumalik siya dito. There are many examples po mga kapatid sa Bible, pero ito po yung pinaka-nagtatak talaga. Sa Old Testament, meron yung babae na si Rahab. No? Si Rahab, she is a prostitute in Jericho. She is a sinner. Pero pinili niya to have faith in God. Sabi niya kay Caleb at Joshua, sige, lagaw na mo, wala na sila. Pero kung makasunod mo dili, ayaw kalimutin. Then your God should not forget me. So, anong nangyari? She became part of the family line of Jesus. No, kung iisipin mo, Rahab is a prostitute. Pero dahil nga pinutol ni Rahab yung chain of curse sa buhay niya, anong nangyari? Naging part siya ng lineage ni Jesus Christ sa New Testament. Ang tao na nakakita sa tomb na empty, si Mary Magdalene. Sa teksto na ito karong bakit sa ulan, it reminds us na kahit anong klaseng kasalanan, hindi po siya magaan. May mabigat na kapatid. The sin that you refuse to fight today will be the same sin your children will face tomorrow. Yung kasalanan na ayaw mong kalabanin ngayon, yung kasalanan na ayaw mong let go ngayon, yung kasalanan na ini-ignore mo kasi sa tingin mo tama pero mali sa paningin ng Panginoon, is the same kasalanan na i-struggle ng anak natin in the future. Kaya nga ngayon po yung panahon mga kapatid to break the chain. Choose wisely. Choose obedience. Choose Christ in our life. Hindi ko sinasabi na God will never forgive because God will always forgive our sin. Hindi ko sinasabi na God will never forget kasi nga sabi niya doon sa Jeremiah 31:34 and Hebrews 8:12 that He will forgive us and remember our sin no more. The message of God today is that yes, we are forgiven. Yes, napasaylo kita sa itong mga sala, nalidib kita sa itong mga sala, pero naay resulta ang atong mga desisyon. Manang tanawan na ito itong mga desisyon karong mga kaigsunan. Kung ang ato ang desisyon ba nga buhaton karon, makahatag ba og positive effect sa ako o sa akong pamilya? Or makaduhag na sad o bag-o nga kalisod sa ako ang kinabuhi sa akong pamilya? Atong tanaw, gamay na ni siguro bang sa tuwa. But it has a big impact to the next generation. Kung gusto mo na yung impact mo sa musunod na generasyon sa imuha, nindot imong impact, nindot ang imong legacy. That is why it is important mga kaibigan na ang ating impact na iiwan, lalong-lalo na po sa mga magulang, is makatutulong sa spiritual life ng ating mga anak. As we end po, nakuhan ko lang ni siya mapulong pagaina. Giyatag sa Ginoo word. Ang pinaka-na authority sa pamilya in serving God is the father, ang lalaki. Bakit po? Genesis, ang unang ginawa ng Panginoon si Adam. Anong sabi niya? Binigyan siya ng task ni Lord. Di po ba? Sabi niya, okay Adam, I will give you a suitable partner. I-lead mo siya, i-guide mo siya. Dumating si Joshua. Si Joshua, dineclare ni Joshua na bahala na mo sa inyong kan, basta ako, akong pamilya. Gikontrol siya niya. Ako, akong pamilya. Why? Because God gave man the authority to lead his family draw near to Christ. Kaya mga kapatid, lalong-lalo na po sa ating mga tatay na nandito ngayon, you are blessed na nandito kayo. Gamitin niyo po yung God-given authority ninyo to demand your children, to demand your family na unahin si Christ,
naunahin si Lord, na lahat kayo sama-sama dito. Na kung inyong bana wala pa dili, ayaw sa ito kagool. Gamiton sa ninyong inyong influence to encourage them to be the leader of the house, na para sila sad ang mag-encourage sa inyo, ha. Before, wala dito yung kasabot ka itong ginaingon ni Papa before. Apil mo sa mong calling, mas hindi mo pastor, apil mo. Mawjud ang permiti ginaingon ni Papa. Mawjud lang yung ginawa ng masuko na siya, kung dili may kasimba, masuko na siya. Kaya sa una ka itong magsimba may, kung anak Sunday school, wala, nagkabayag-bayag kami, nangita namin kaniguan na kanal dira, pag-uli kinalimaho namin kanal. Na pag-uli kasabaan na, bunalan na, kaya nga nung dili, ihuman ang simba. As I grow old, I understand. Nganong gi-place ang usa ka amahan sa isa ka pamilya. It's because naa sila'y authority nga gihatag sa Ginoo to teach their family. Fathers, dapat kayo po ang nakahawak sa kabilang dulo ng chains. Mothers, kayo din po ang nakahawak sa kabilang dulo ng chains. And father and mother should work together kasama ang Panginoon to break the generational curse into the family. Kasi may reason bakit po kayo yung magkasama. Kasi yung sabi ni Lord, I will give you a suitable partner. Kasama mo sa ministry mo. Kasama mo sa calling mo. Kasama mo sa journey mo dito sa mundo. Kaya mga kapatid, magtinabangay kita na ang kining generational curse or sala or unsa pa man siyang mga consequences, dili siya mo epekto sa tuang pamilya. Apan ang grasya o himaya sa Ginoo mo makita. All we have to do is to work with God. Dili na kaya ko to na. Work with God. So this is a challenge. Hindi lang to sa mga fathers, pati din po sa ating mga young people na lalaki at babae. Lalo-lalo na sa mga lalaki. Kung hindi ka pa-rooted masyado sa Panginoon, wag ka muna papasok sa isang relasyon. I-make sure mo muna na secure ka na sa Panginoon. Kasi tatandaan mo, ikaw yung mag-lead, hindi ikaw yung i-lead. Dapat secure ka. Hindi din ibig sabihin na ikaw babae, walaton ko lang na secure ang laki before kung ano, no. Make your own way also unto the Lord. Because you are partners for Christ, not partners in Christ. You are partners for Christ, not partners in Christ. Amen? So ngayong umaga mga kapatid, let us make a decision. Tama na! Dili ni siya para sa akong pamilya, dili na gusto sa Ginoo. So ang deklarasyon nako, puro panalangin, putlon na ning mga dili maayo. So be careful sa ato mga choices, sa ato mga desisyon. Mangayo sa tagtabang sa Ginoo before ta mosulod sa mga pultahan ng mga abli sa ato katubangan.